calls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, and let its radiant beams light the world, forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, send the light, send the light, and a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread the everlasting light with the willing heart in hand, giving God the glory evermore. We will follow His command.
Game of preparation. Atin pong awitin ang Oh How He Loves You and Me. Oh, how He loves you and me. Oh, how He loves you and me. He gave His life, what more could He give? Oh, how He loves you. Oh, how He loves me. Oh, how He loves you and me. Jesus to Calvary did go, His love for mankind to show. What He did there brought hope from despair. Oh, how He loves you. Oh, how He loves me. Oh, how He loves you and me. Inimbita natin na mga tagapagsalita, meron tayong mga connection sa kanila. Si Brother PJ, given na yon. Galing siya dito, lumaki siya dito sa ministry ito at humayo para maglingkod sa Panginoon. Ihuhuli ko yung speaker natin ngayong gabing ito. Yung speaker natin next week, alam natin gaano tayo ka-involved sa kanila dahil galing sila ng Romblon. Si Pastor Manny, siya po yung pumalit sa akin doon sa Gospelite Ojongan. Bunga niya yung ministry doon sa Ferrol. Kaya mamimit niyo po yung pastor sa Ferrol, no? Si Pastor Wrestler. Pag nakita niyo ang katawan nito, hindi pang wrestling. Pero pag nag-preach, wrestler talaga, nakipag-wrestling talaga, ano? At nakita nyo na kasi, napakinggan nyo na si Pastor Elmar, di ba? Yung doon sa Recto. Yung Recto ay bahagi ng Ferrol yun, pero magkahiwalay sila. 10 kilometers from Ojongan each, no? So, nakita nyo na yung isa, ito naman yung pangalawa na bunga na doon. Tapos, sa susunod na week, ang magiging tagapagsalita natin ay mga taga-Palawan naman. Si Pastor Joseph Pelayo. Kung hindi ako nagkakamali, graduate din siya ng BJ eh. At saka si Romelix, no? Dumagan, no? Ang connection naman natin sa kanila ay paano? Yung pastor nila na namayapa na, si Pastor Joe, ay isa sa mga unang missionaries na sinuportahan ng Gospelite Baptist Church. At pinakaunang missionary din na nagsabing, Pastor, sapat na ang suporta namin, pwede nyo nang putulin yung pagsuporta sa amin. No? First time yun, in 5 years, kung hindi ako nagkakamali na tayo nagsusupport sa kanila. So, itong mga pupunta rito ay bunga na nung baga pagtulong natin sa mission. May bahagi tayo dito. At syempre sa huling dulong linggo ay si Pastor Abelardo Panga. Pangga o palangga, ibig sabihin mahal, no? So, at saka si Pastor Pastor Dennis Demata, which is from Promised Land, no? Ngayon, bago ko ipakilala yung ating tagapagsalita, ipapakilala ko muna yung kanyang mga kasamahan. Isa ring pastor, andi dito yung mission pastor ngayon, naka-fellowship nila sa Bethany. Galing po ito sa Berean Bible Baptist Mission, na ang lolo nila ay doon ako nag-preach sa Berean ng Molino,
Tama, Molino. Nag-celebrate sila ng 30 plus anniversary. Si Pastor Dennis Jalino ang pastor doon ngayon. Andi dito si Pastor Roel, Roel de Mesa. No? Ang kanyang may bahay, si Sister Adi. Sister Adi, pwede kang tumayo. Ayan. Ang kanyang anak, si Talita. No? Ayan. At ang kanyang pong mga kamanggagawa doon, si Brother Alex, at yan din si Brother Kenneth. No? So, may mga na-introduce pa akong kasama nyo na hindi ko na ipakilala. Wala na. No? Maraming salamat sa inyo. Marami pa sanang fellowship na makasama namin kayo. At siyempre, ina-reserve the best for last. Ito po ay kasama na namin nila Ate Cynthia nyo, kasama na ni Ate Brenda, bago pa kami makarating doon sa Romblon. Ang Romblon kasi is 1985 yung start niya. No? Pagdating namin doon, nandun na si Ate Brenda Hager. Di ba? At kasama na ito ni Sister Brenda Hager. Siya po ay si Sister Luz Biminda. Talagang binuo ko Samson. No? Minda, pwede kang tumayo. Ayan. Opo. Si Sister Minda, isa po siyang guro sa lugar ng Tagaytay. Pero ang roots niya ay doon sa pinanggalingan na sinubukan kasi ni Pastor Hall na magpunta sa Carigara. Saan ang Carigara? Oh, di ba? Sa Pilipinas yan, sigurado. Sa Leyte, Carigara. Nagpunta doon si Pastor Hall. Tama, no? Tapos, sila ay isa sa mga naging bunga doon, bagamat hindi nagpatuloy yung ministry doon. Kasama niya ang kanyang kapatid, si Sister Leah Samson. No? Akala niya, malakas na siya dahil Samson siya. Pero yung napangasawa niya, mas matindi. Ang pangalan nito, Jury. At ang apelyido nito, Panganib. Ban. Noong dumating po ako sa Ojonga noong 1990, 19 years old po sila. 19 years old siya. Mga teenagers sila nung dumating po ako. At isa sila sa mga nakasama ko, kasabayan po nila Pastor Manny sa kasalukuyan. So, isang kagalakan talaga na maisip natin, sa tagal ng paglalakbay ng ministeryo ng Gospel Light, hindi niya namamalayan na ang ating bahagi ay kumbaga nagbubunga. Ito na po yung mga bunga natin. Ito po yung mga nakasama ko nung nandun ako na pinahamak ako nito mga to. Sinusumbong ko na yun. No? Nagbisikleta kami. Unang dating ko doon, visitation kami, nakabisikleta kami. Yung bisikleta namin, yung motocross, yung maliit na pababa. So sila, BMX, na nagkukunwari lang na BMX yan, Brad. Kaya nila pababa. Sabi nila, Pastor, ikaw naman. Bata-bata pa ako noon, mga nasa 18 pa lang ako noon, joke. 18th century. Mga nasa 30s na ako noon, nagpunta ako doon Siyempre, pasikat naman si Pastor, gustong patunayan na kaya niya pa. Pabulusok sikat si Pastor, slide. Kaya ba nila yon? Hindi. Pero ganun po yung ministry doon. Sila, nakasama ka ba nila nung tumawid sa baha? Maniwala kayo. Malayo pa sa Save More. Yung kanilang nilakad. Halos hanggang dito yung tubig. Gusto nilang umuwi. Ang guide nila ilaw lang. Tatawid sila dun sa tulay na, alam mo, ang guide lang nila nipa dito, tapos tatawid sila dun para makauwi. Doon ko sila pinagalitan pag uwi nila. Dahil kinabahan ako. Dahil yung lugar na yun talaga, malakas ang baha. Sabi ko niya na ulitin yan ako sa kanila. Pero ganun sila init sa pag-abot sa mga kaluluwa. No?
Sila rin po yung sinasabi ko na, di ba, nagkwenta ako sa noon na 10 kilometers yung nilakad namin dahil naiwan kami ng tricycle. Siya yung kasama ko. Ang unang napagod yung sapatos niya dahil ngumanga, hiningal. Tapos mga ilang kilometro na lang, tumakbo na yung swelas. Ginawa namin, kumuha siya ng nung saging, yung tuyo. Tapos yun ang ginawa niyang tali para makauwi lang kami. Pero alam nyo, kung alalahanin namin yun, hindi nyo na alam yung istorya at hindi nyo naranasan eh. Pero those are stories that we've been through. But pagtingin namin pabalik, sasabihin namin, the Lord is good. It is worth it all. Kaya, bahagi kayo ng mga panalangin, bahagi kayo sa pagkakaloob, at kaya minabuti natin na makita nyo sila para makita nyo kung yung may pinupuntahan yung ating itinutulong sa kanila. At hindi madali na po. Sa kasalukuyan, siya po ang pastor ng Bethany Bible Believers Church sa Tagaytay. So, pinapakilala ko po ang kapatid natin sa Panginoon, bunga rin ng atin pong pagpapagal at suporta, bunga ng Gospelite Baptist Church na nagpatuloy doon sa Ujungan, Romblon. Pinapakilala ko sa inyo ang pastor ngayon ng Bethany dito sa Tagaytay, Pastor Jury Panganiban. Yan, Pastor. So, invitation na daw po. Tapos na. So, yun po, kung babalikan talaga ay hindi po sakit kundi pagpapala. Dahil may mga kaluluwa na akala namin ay hindi bubunga, pero nabalitaan na lang namin na workers na pala ni Pastor Louie Abania sa Batangas, at yung iba ay nagpapatuloy. Noon pa, iniimbitahan ako ni Pastor Castillo, pero sabi ko nga ay ayaw ko. Dahil sa tingin ko talaga, at sa aking sarili, bilang lumaki sa probinsya, lumaki sa mahirap na pamilya, nagtapos sa dati ay Romblon State College, ngayon na university na, hindi masyadong kilala noon. But sabi ko hindi ako karapat-dapat na tumayo. And alam ni Pastor Castillo kung gaano ako napaka-mahiyain. Pero salamat sa Panginoon dahil siya po ang tumanggal ng aking hiya. Na kung saan ay masasabing walang hiya na ngayon. Hindi. Meron lang po. Masasabi ko na, Panginoon, salamat dahil kung andun pa rin po yun, talagang honestly, ang aking pong kinakatakutan ay humarap sa maraming tao. Pangalawa, sa matataas na tao, sa mga professionals, sa mga kilalang tao. Dahil syempre, kapag ikaw ay laki sa bundok, laki sa puno, gusto mo lang magbaging na naging tao. Hindi, joke, bero po yun. Wala pong evolution, wala po yun. Hindi po yun totoo. But of course, dahil sa ganon, na mahiyain, ay gusto mo lang na ikaw lang mag-isa. At salamat sa Panginoon nung nakakilala ko sa Kanya noong June 21, 1985. So ngayon ay 2025. So, and nagpapasalamat ako sa Panginoon, una kay Pastor Pats, dahil siya ang pumunta roon at siya ang nag-umpisa sa pamagitan ng mga Menyes family, nag-umpisa ng Mission Church, JLBC Mission doon. And of course, noong June 21, 1985, doon ko nakilala ang Panginoon noong winitnessan ako ng, dito pa ba ang mga haki-haka?
si Luke. Winitness na ako ni Kuya Edgar Haki-Haka. Siya ang nagbahagi sa akin ng kaligtasan at doon ko po nakilala ang Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. And dahil sa ang Panginoon ay kumikilos and naging church na nga nagpapatuloy at nung si Pastor Castillo ay dinala ng Panginoon ay nagpapasalamat ako and nung ko nga ay talagang yung kinikwento sa inyo ni Pastor Castillo, yun po ay totoo. No? At alam ko naman na hindi pwede magsinungaling si Pastor Castillo. Doon ko po namin talaga naranasan pero masaya na masira yung kanyang bike, na tumanggal ang mga swelas ng sapatos, na magsusulwining ka, na bumabagyo, at pag-uwi mo doon mo na makikita yung baha. No? Pero kailangan mo umuwi dahil syempre yung mga magulang ay nag-aalala. No? But salamat sa Panginoon dahil preserve niya ang aming pong buhay. No? At dahil kung hindi po preserve niya ang aming buhay, marahil ay wala po kayong makikita na isang grupo ng mga hurado na mapanganib. Joke lang po. No? At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil noon, sabi ko lang, ay tumulong sa mga pastor. Sa naging pastor before, of course, kay Pastor Castillo, alam ni Pastor Castillo kung paano kami ay nag-stay sa church, nag-aalmusal ng mabolo. Alam niyo yung mabolo? Hindi ko alam kung kilala niyo yung ano yun. Santol. Dahil nag-aayos ng church. And of course, kapag may mga DVVS, doon na rin nag-stay. And kapag wala siya, umaalis siya, kami rin ang inaiwanan ni Pastor Manny. And dahil sa papunta-punta na siya dito, naiiwan na kami doon, at ayaw ko nga na maiwanan, ayaw ko rin na maging pastor, ay umalis na rin ako. But of course, dahil gusto ko rin magka-work, no? Dahil doon ko natapos sa REC or RSU, yung BSBA, Major in Banking and Finance, pero ayaw sa akin ng mga bangko dahil ang aming pong naging thesis noon ay about bankruptcy, baka daw ma-bankrupt. So, sabi ko, sige, okay lang. But noong naghanap na po ako ng work, napunta po ako dito sa Manila. And of course, dito na po ako. Yung mga matatagal na dito, kilala ko lang ngayon, si Kuya Hill, ang mga evangelista na naging evangelist na rin ata. Joke lang. No? And sina Brother Edwin, no? Mga si Durante, sina Ate Divine, Ate Dailin, Ate Dailot, and ayan. Yun. So, sila yung mga matatanda. Sorry po, matagal na nakilala ko, no? Matagal na nakilala ko, no? Yung iba bago na. So, but salamat sa Panginoon dahil noong pandemic time, may work na ako sa isang private school sa La Asuncion, Montessori. Matindi rin po ang naging trabaho ko po doon, naging administrative officer, naging taga-disiplina ng mga bata. At dahil sa ayaw ko ng away, dahil ako'y tahimik lang na tao, at ayaw ko ng mga away, ay nag-resign ako bilang taga-disiplina ng mga bata. And nung nag-resign ako, pero on that time, cashier na rin po ako, ay nilagay naman ako sa mga pagdisiplina sa mga teacher. Kapag monitor ng mga late, magbigay ng mga memo, no? Kapag late at kung ilang late na. At yung mga teacher naman po nagagalit sa akin kaya. But ilang beses na po ako nag-resign, pero
hindi ako pinayagan noong nangunguna na mag-resign until ang Panginoon ang nagsara ng school. No? Dahil sa pandemic, pero pwede pa naman mag-operate dahil pwedeng online. Pero dahil ito ang kalooban ng Panginoon, ito'y close niya. And then also yung school ay nadaanan ng bypass road papuntang Alfonso to Batangas. And hindi na ito talaga nag-operate. And pangalawa na sa pagtanggi ko, sabi ko, Panginoon, ay ayaw ko talaga, no? Kasi nung una na umalis Pastor Ray, yung unang pastor, iniwan sa akin, pero sabi ko ayaw ko, dahil matigas talaga ang ulo ko, no? And hindi lang matigas, syempre matigas din ang ulo yung asawa ko, kasi hindi pwedeng mag-oo ako, and then siya ay ayaw. So dapat parehas kami, no? And then, nung pumunta na ng States, si Pastor Ray, ang sumunod ay si Pastor Jess Buok. And then, na-stroke siya, kailangan niyang pumunta mag-resign at pumunta ng Palawan. Iniwan niya sa akin. At sabi ko, ayaw ko po, Pastor. Dahil talaga ang puso ko lang ay tumulong. Gusto ko lang katulong, ayaw ko nang manguna. And yung isang nilagay ng Panginoon, sabi nila, ay pinag-pray ko na sana Lord, siya na ang manatili kung kalooban mo dahil siya naman ay nagtapos ng BJMBC, ng Bible School. Pero sabi nga natin, hindi yung kalooban natin na masunod, kundi ang kalooban ng Panginoon. Noong pandemic time, kung saan pandemic pa, kailangan ng isang pastol, kailangan ng mangangalaga sa mga tupa, ay siya po ay nag-resign. But, of course, may mga dahilan, pero alam ng Panginoon dahilan. God knows. And sa harapan ng Panginoon, wala pong maitatago. And at that time, ay doon binigay sa akin ng Panginoon yung compassion, yung care and love sa mga tupa na maiiwan. Sabi sa akin ng Panginoon, paano na sila? Sabi ko, Panginoon, nandiyan ka naman eh. Hindi naman pwede siyang bumaba at magsalita. Diba? Until ginawa ang proseso at naayos, bagamat sa isang bahagi ay marahil hindi sa kanya ayos, pero sa amin ay tinanggap namin ang katotohanan na ang kalooban ng Panginoon ang masunod, hindi ang aming kalooban. And sabi ko, Panginoon, before, ang awit na Here Am I, Send Me, ang awit ko ay Here They Are, no? Send Them. Pero, on that time, sabi ko, Lord, for 3 months, 4 months, talagang iniyak ko sa Panginoon. Sabi ko talaga, Panginoon, ayaw ko, pero kung kalooban mo, baguhin niyo po una yung puso ng asawa ko. Pangalawa, ay alisin mo yung mga humahad lang sa aking pong sarili, sa aking pong buhay. At isa na nga po yung hindi mo ako mapatayo sa mga maraming tao, hindi mo ako makapagsalita, dahil kung merong mahiyain, ako ang pinaka-mahiyain. At salamat sa Panginoon dahil inalis niya po iyon at pinalitan niya ng concern and love and compassion sa mga tupa at sa mga kaluluwa. At dahil sa gusto ko ibahagi ang salita ng Panginoon, kaya ako po ay narito at bagamat ilang beses na po akong umayaw kay Pastor Castillo, dahil una, hindi naman niyo po ako missionary. Pero alam natin na ang salita ng Panginoon ay dapat ipahayag anuman at sino man, anuman ang ating posisyon. No? But ako po'y napapasalamat dahil binigyan niya ngayon ng oportunidad
na maibahagi ang 5 puntos na ito na kung saan ay ating isipin na kung hindi nga at kung wala ngang magmamahal, kung wala ngang magkakaroon ng habag at awa sa mga kaluluwa, ay paano na sila? Anong mangyayari? Tingnan po natin at buksan na po natin ating mga Biblia sa Lucas chapter 10 or Luke chapter 10. Of course, ito po from verse 21 ay Luke chapter 10, from verse 25 to 37, alam natin na ito po ay patungkol sa the parable of the Good Samaritan. Alam ko po na alam niyo na ang kwentong ito. And makita po natin dito, babasahin ko lang po ang verse 33 to 37. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own breast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I came again, I repay thee. Alam po natin na ito ay patungkol sa paggawa ng mabuti, doing good, caring and love sa mga nangangailangan, dahil ito ang nakita ng Samaritano, bagamat yung kanyang tinulungan ay isang Hudyo, na kung saan sila ay hindi pwedeng makipag fellowship or makipag usap. But kung hindi niya tinulungan, sinong tutulong at anong mangyayari? And bago po tayo mag-pray, ay tingnan natin naman sa Luke chapter 16. And of course, alam niyo rin ito about the rich man and Lazarus. Na kung saan ay ito po ay inyo na rin nababasa, ito na rin ay napapahayag sa pulpitong ito bilang paalala. Makita nga natin dito, sabi dito sa verse 19, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. And verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he left up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Tayo po ay manalangin naman namin sa langit, iyo pong pagpalain ng iyo pong salita. And dalayan ko po, O Diyos, na iyo pong buksan ang bawat puso, na makita ng bawat isa, na kung wala pong magmamahal sa mga kaluluwang mapapahamak, na makasalanan at mapapahamak, ay wala pong maliligtas or wala pong kahinatnan ng kanilang mga kaluluwa. Dalayan ko po na kayo po ang magbukas na ang mga puso. Hayaan mo, Ama, na ang Banal Espiritu ang kumilos, magturo at magpaunawa ng iyong salita sa bawat isa sa amin. Italin niyo pong kaaway, huwag niyo pong hayaan na siya'y makagambala, makapagbigay ng mga negatibong kaisipan. Bagkos, iyo pong ituon ang aming mga puso sa iyong salita, sa katotohanan, upang ang bawat isa sa amin, bagamat
hindi po tinawag na magpastor o tumawag na maging missionary, ay tinawag niyo po na maging mapagpatutuo o tagapagpatutuo patungkol sa aming Panginoong Sukristo. At kami po ay iyo pong inuutusan na umayo, at ipahayag ang tanging paraan, tanging solusyon para sa kaligtasan ng mga kaluluwang napapahamak. Dalayan ko po, O Diyos, na kayo pong manguna at kumilos sa gitna po namin. Itago niyo po ang iyo pong mahinang lingkod sa krus ng Kalbaryo at ang Panginoon na makita at maitaas at mapapurihan dahil kayo ang hangad naming maluwalhati at mapapurihan sa gabing ito. Ito po aming dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Kung sa The Good Samaritan ay hindi po naging good ang isang Samaritano, ano mangyari kaya doon sa nabugbog? Anong nangyari kaya doon mangyayari sa kanya? Of course, ang paggawa ng mabuti ay hindi masama, kundi mabuti. Subalit, kuminsan tayo po ay tumutulong dahil nakikita natin ang pangailangan ng isang tao outwardly. No? Sometimes we help the person because we see the need outwardly. Tayo tumutulong sa mahirap dahil nakikita natin na siya ay mahirap at kailangan niya ng pagkain. Pero kung minsan din natin nakikita na meron pang higit na mas kailangan. Tayo nagpo-provide ng ng pangangailangan ng inyong pamilya, ng inyong mga anak, ng inyong mga magulang, ng inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan o mga kamag-anak dahil kailangan nila at wala pong masama doon. Pero kailan tayo tumulong na tulungan sila ang kanilang pangailangan, ang kanilang kaluluwa? Na kung saan makita natin ang katotohanan sa Luke chapter 16 na kapag isang tao ay namatay, may higit siyang dapat kailangan na malaman at kailangang tulungan. Kailangan ng pagmamahal at kailangan ng awa at habag ng kanyang kaluluwa. And alam ko pong alam nyo ang paraan ng kaligtasan. Alam kong alam nyo ang salvation. Alam kong alam nyo ang Great Commission, go ye therefore. Alam kong alam nyo ang Isaiah chapter 6 verse 8. But ano ba ang nagiging dahilan kung bakit hindi po tayo humahayo at hindi po natin tinutulungan? At kung hindi po tayo tutulong, sino po ang tutulong? Who cares if a sinner goes to hell? Sino? Meron pong 5 bagay kung sino po ang nagkikare. Una, makita po natin that God, the Father, cares. God, the Father, cares. And I know that you know John 3:16. Kahit kayo nakapikit, alam nyo, at kaya nyo itong sambitin, kaya nyo itong i-recite, that for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Alam nyo po yon. Alam nyo na mahal kayo ng Panginoon o ng Diyos, at alam natin na mahal ng Diyos sa mga kaluluwa, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tayo'y naligtas dahil mahal tayo ng Diyos. Tama po ba? Tayo'y panatag dahil alam natin na tayo ay mahal ng Diyos. God cares for us. No. Makita natin na siya ay isinilang sabsaban dahil nagkikare ang Diyos sa atin. Ang krus ng Kalbaryo ay sumisigaw na ang Diyos ay nagkikare sa atin. Dahil ang kanyang anak ay nabayubay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Ang ating Panginoon o ang Diyos, maging ang Diyos, God the Father, ay nagmamahal o nagkikare or nagkikare sa bawat isa
sa bawat kaluluwa. Mga kaluluwa ang pupunta sa impyerno dahil kung hindi siya nagkikare, hindi niya ibibigay ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang beloved son, ang kanyang pinakamamahal na anak. Sino po ba sa atin ang handang ibigay ang inyong mga anak sa isang kriminal? Wala, di ba? Pero ang Diyos ay binigay niya. Dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nagkikare sa atin. Ang Diyos ang nagmamalasakit sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo ay napahamak. Ayaw niya. Kaya kahit ang kanyang pinakamamahal na anak ay kanyang ibinigay. For God so loved the world that God gave His only begotten Son. Makita po natin ang pangalawa, not only God the Father cares, but also the Lord Jesus Christ cares. Ang Panginoong Sus ay nagkikare din po sa atin, nagmamalasakit sa atin. At makita po natin, di ba, na ang Panginoon, nakita niya ang multitude, anong kanyang naramdaman? He moved with compassion on them. Siya ay nabagbag. Siya ay lubos na naawa. Tayo kapag tayo mayroong nakita mga mahihirap or mayroong may sakit, tayo po'y naaawa. Subalit kailan tayo naawa sa isang kaluluwa na alam natin ay lumalakad patungo sa apoy ng impyerno? Kailan tayo nagmalasakit sa ating mga mahal sa buhay, sa ating po mga membro ng pamilya, na sila ay bahaginan, dahil alam natin na kung hindi sila mabahagi ng salita ng Panginoon ng kaligtasan, sila ay tutungo sa impyerno. Tayo nagkikare sa kanilang mga pangailangan, pero sa pangailangan ng kanilang kaluluwa, hindi po tayo nagkikare. No. But the Lord Jesus Christ cares. Makita natin sa Luke 19:10, sabi doon, to seek and to save that which was lost, or Christ, sabi doon sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang Panginoong Sus ang naghanap, hindi po ang taong naghanap. Ang Panginoon ang nagpakababa, sinuot ang kaanyuan ng isang alipin, mahirap sa isang may katungkulan na magpakababa, no? Mahirap sa isang nasa isang hari o nasa isang mataas ang tinapos na tumungo sa mga squatter, tumungo sa mga mahihirap na tao. Pero ang ating Panginoon, siya ay nagpakababa. Siya ang naghanap upang iligtas sa mga nawawala. Bakit? Dahil siya ay nagmamalasakit. Dahil siya ay nagkikare sa bawat kaluluwa. Dahil siya ay nagkikare sa bawat sa atin. Dahil siya ay nagmamahal sa atin. Ang Panginoon, Jesus, reaching out sinners, and you know He cares. No. Mingling among sinners, ministering to them. And siya'y tinawag sa Luke 15 verse 2, this man receiveth sinners because He cares. Christ cares. No. And inutusan niya ang kanyang mga disipulo sa Matthew, at alam niyo ito, Matthew 28, no? 18 to 20, go you therefore. Why? Because Christ cares. Ayaw niya na mga kaluluwa ay mapahamak. Dahil siya ay nagmamalasakit, siya ay nagmamahal sa mga kaluluwa. Ayaw kong gabihin. Pangatlo, not only God the Father cares, not only the Lord Jesus Christ cares, or the Son cares, but also the Holy Spirit cares. Tingnan mo ang Trinity nagki-care. No?
The Holy Spirit coming on the day of Pentecost, makita natin pinuspusan ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu, the Holy Spirit, ay pinuspos ang bawat mananampalataya at sila ay in-empower ng Holy Spirit at sila ay naging tagapagpatutuo. They are witnesses. Sila ay naging patutuo. At nung sila ay nagpatutuo, dahil sila ay binigyang otoridad at kapangyarihan ng Banal Espiritu, 3,000 ang naligtas, ilang mga 100,000 pa ang nadagdag. Makita natin. And patuloy na mga mananampalataya on that time ay naaabot ang mga kaluluwa. Naliligtas, maraming naliligtas, kung saan ay kumalat ang Ebanghelyo at marami ang mga naabot at naligtas. Bakit? Dahil the Holy Spirit cares. Ang Trinidad po ay nag-care sa mga kaluluwa. And alam nyo, dahil isa po kayo, isa po tayo, ako, na minahal at pinamalasakitan ng Trinidad. O ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Makita po natin na ang Banal Espiritu ang tumutulong sa bawat isa. At ang Banal Espiritu ang nagpapahayag, gumagamit sa bawat isa upang ipahayag ang kaligtasan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang bumabagabag, nagko-convict sa mga makasalanan. Siya ang nagdadala sa pagsisisi para ang isang tao ay makakilala, maipanganak na muli at para ang isang tao ay maligtas. Dahil siya ay nagmamalasakit. Dahil siya ay nagki-care. Pangapat, not only the Holy Spirit cares, but also the heaven cares. Diba? Sabi ng Biblia sa Luke chapter 15, Luke 15 verse 10, anong sabi doon? Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. Ang kalangitan ay nagagalak, nagsasaya. Ang mga anghel ay talagang nagagalak sa isang kaluluwang nagsisisi. Dahil ang kalangitan ay naghihintay, nagmamalasakit, nagmamahal sa mga taong handang magsisi at kilalanin ang Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Every convert brings songs of praise in heaven. According to Luke 15 verse 7, sabi tayo, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. Ang kalangitan po ay nagsasaya. We make heaven glad when we lead people to Christ. Kapag tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon, kay Kristo, ay nagagalak, nagkakasayahan sa kalangitan. Bakit? Because heaven cares. And lastly, yan, bilis lang ano. Lastly, hell cares. Sa ating po nabasa sa Luke chapter 16, makita nyo ang buhay doon ng isang rich man, ng isang mayaman at si Lazarus. May pinagkaiba sa kanilang buhay. Meron, no? Buhay sila. Yung isang mayaman, yung isang mahirap. Pero kung ikukumpara sa kanilang kamatayan, may pagkakaiba.
Para silang namatay, walang pinagkaiba. Okay? Subalit, nakita po natin na sa hell ay wala pong second chance. Okay? Wala pong, hindi siya pinagbigyan ni Abraham. Or, hindi man lang niya hinangad na bumalik sa lupa at pakinggan ang ebanghelyo o ang gospel o ang salita ng Panginoon at bahaginan ang kanyang mga 5 kapatid. Bago sinutusan niya si Lazaro, pero anumang bagay, no? Ang patay man ay mabuhay, ay wala rin pag-asa, hindi rin maniniwala ang tao kung hindi nila pakikinggan ang salita ng Diyos. Marahil, ang mayaman ay napunta sa impyerno o ang kaluluwa ay napunta sa impyerno dahil hindi niya napakinggan ang ebanghelyo. Or marahil pupunta siya ng impyerno dahil wala man lang nagmalasakit sa kanya. Wala man lang nag-care sa kanya. Wala man lang nagbahagi ng salita sa kanya, ng kaligtasan sa kanya. Ang salita po ng Diyos ay kompleto upang ipakita sa buong mundo, sa bawat tao, sa bawat isa, na ang Diyos, ang Panginoon, ang Ebanghelyo ay nagmamalasakit at constrain sa kanila mga kaluluwa. Hindi na po natin kailangan, pero kung kailangan na kayo ay tinawag ng Panginoon na magpastor, sige. Pero hindi po lahat ay tinawag na maging pastor, hindi po lahat ay tinawag na maging missionary para tayo ay maging isang soul winner. O para tayo ay makapag-witness. O para tayo ay magmalasakit sa mga kaluluwa. Alam natin kung paano tayo naligtas. Alam nyo kung paano kayo naligtas. Alam nyo kung paano kayo minahal ng Panginoon, kung paano kayo minahal ng Panginoong Jesus, kung paano kayo minahal ng Espiritu. Alam nyo. Alam po natin yon. Pero sabi nga ng James, hindi lang po dapat natin malaman ang salita o ang katotohanan, kundi dapat natin itong isagawa. Dapat natin itong ipamuhay. Nakita po natin na ang impyerno ay nagmamalasakit sa mga taong marahil ay nagre-reject sa katotohanan ng ebanghelyo, ng salita ng Panginoon, or marahil sa mga taong hindi pa nababahaginan dahil ang mga tao ay wala pong pagmamalasakit sa mga kaluluwa. Tuwang-tuwa ang hell o ang Sheol o ang Hades o ang place of torments. And sa huli, sa aming pinag-aralan sa eschatology, ay sa lake of fire, the final judgment, ay nagmamalasakit sila dahil gusto ng kaaway na meron siya makasama sa hell or sa lake of fire. But, kung hindi po tayo magmalasakit, kung hindi po tayo mag-care sa kanila, ang impyerno ang mag-care sa kanila. Siguro kung bibigyan tayo ng Diyos ng 5 segundo na dalhin sa impyerno, siguro hindi na natin iisipin yung ating trabaho. Siguro hindi na natin iisipin yung kung ano yung ating kakainin. Siguro hindi natin iisipin kung anong kurso or anong kailangan kong tapusin. Kundi siguro kaagad tayo ay soul winning. Siguro kaagad magbo-volunteer na kayo at sasama na kayo sa
tract distribution, soul winning, no? Dahil nakita nyo at makita nyo yung lugar ng paghihirap. Pero hindi na kailangan nating makita at maranasan. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan at lumipas man ang langit at lupa, ito ay hindi. Ang katotohanan ay hindi lilipas. Ito'y mananatiling katotohanan. Ni sa ayaw sa gusto natin. Of course, sa ngayon ay marami na pong bago. No? Yung mga dati ay konti na lang yung aking nakikilala. No? Dahil dati ay nandoon pa sa may City Hall nag-uupa. No? Doon ako dati nakaka-attend, kasama. And yung dito na rin. But kung tatanungin po, lalo na yung mga antik na dito sa GLBC, antigo na talaga, no? Ay kailan o bakit nagkaroon ng GLBC dito sa Quezon City? Paano nagkaroon ng gawain ng GLBC dito sa Quezon City? Of course, kilala niyo isang tao because of one person who cares and had compassion. Kilala niyo si Pastor Pats, di ba? Hindi ko napakinggan pero narinig ko lang. Hindi daw napakinggan tapos narinig. Ibig sabihin, personally, hindi ko napakinggan kay Pastor Pats. Pero narinig ko sa mga pastor nagsalita dito. Na nung siya'y pumunta dito, at habang siya'y lumalakad, hindi ko alam kung sa EDSA or dito sa, basta dito sa Manila, ay umiiyak siya and nagkaroon siya ng awa, compassion. Nagkaroon siya ng care. Kaya siya ay pumunta, siya ay tumayo, siya ay umalis sa kanyang lupang sinilangan, at siya ay tumungo rito para ibahagi at para akayin ang mga kaluluwa dalhin sa ating Panginoon. Bakit? Dahil siya ay nagmamalasakit. Si Pastor Pats ay nagmamalasakit. At hanggang ngayon, ito'y nagpapatuloy dahil sa mga mananampalataya na nagmamalasakit. At naway patuloy pa tayong magkikare sa mga kaluluwa. No? Dahil kung wala pong mamalasakit o walang magmamahal o wala pong magtuturo sa kanila, sinong magtuturo? Ayan na lang ba natin na sila ay mapahamak? Higit sa ating pong, lalo na sa ating pong mga mahal sa buhay. No? Tayo po ay nagpipray, nagsusumikap, na i-provide ng Panginoon pangangailangan ng ating pamilya, ng pag-aaral ng ating mga anak, ng inyong mga anak, ng trabaho sa inyong pong mga anak. Pero naisip na ba natin na kamustahin ko kaya ang spiritual na kalagayan at ang kaligtasan, salvation ng aking mahal sa buhay, ng aking pamilya? Bago namatay ang aking nanay, ang aking pong nanay na siyempre, pinakamamahal. Nung siya may sakit, isang pagpapala dahil si Pastor Pats na nag-witness sa kanya sa tabing dagat, dahil siyempre mahirap ang aming trabaho noon ay maliit pa ako. Ang nanay tatay ko ay naguhuli ng bangos fry. Yung mga fingerlings na mga bangos, Ano ba sa English ng bangos? Milkfish ba? Alas 4 ng madaling araw hanggang sa maghapon, doon sila, init, ulan, nanguhuli, bibilhin ng 10 piso, 100 piraso, 20 pesos na kung merong mas mataas mag-bid, And then,
Sa bagay na yon, meron ng pambiling bigas at sila ay nagtsatsaga doon at kami nagtsatsaga doon. Isang araw, dumaan doon si Pastor Pats noong nagpunta siya doon sa Ujongan para tingnan ang place. No? At na-witnessan niya ang aking mga magulang. But of course, gusto ko masigurado ang kaligtasan ng aking nana. Nung siya may sakit, sabi ko sa kanya, ay siguradon po ba kayo na kapag kayo mamatay, may sakit na siya, no? Sa langit kayo pupunta. Meron ba kayong ni katiting na duda? Ay, meron ba kayo? Sabi niya, wala na. No? Handa na akong kunin ng Panginoon dahil alam ko ako'y sa Kanya. At ako'y nagpapasalamat dahil ang ating pastor, ang aking lolo, si Pastor Pats, of course si Pastor Castillo, ang aming tatay, no? Ay nahabag at naawa sa mga kaluluwa doon. At isang pagpapala na ito ay nagpapatuloy sa pamagitan ni Pastor Manny. No? And sila ay nakakilala bago pa man sila kunin ng Panginoon. Sila ay nakakilala sa Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. And ganoon din po, ang Gospelite, Quezon City, ay dahil sa habag at awa, dahil sa pagmamahal, dahil sa pagmamalasakit ni Pastor Pats, ay naumpisahan ito. May mga kaluluwang naligtas, at ito ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon, at patuloy na magpapatuloy, alam ko, hanggang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil meron pong nagmamalasakit. Dahil meron pong nagkikare. Now, sa mga mananampalataya, do you really care sa mga kaluluwa? Alam nyo, kung meron pong dapat matakot at mahiya dahil sa kanya pong mababang pinag-aralan, ay ako yun. Kayo, nakita ko, kayo po'y mga professional. Meron po kayong rights, meron kayong may mga position na pwede nyong i-gather, pwede nyong bigyan ng memo ba yan? Joke lang, ano? Hindi naman siyempre sa purasahan, kundi kung gusto lang nila. But take that opportunity or time na hindi lang sa mga businesses or sa mga sila i-improve at sila ay tulungan, kundi higit sa kanilang kaluluwa. Dahil ang mga bagay na ating pong matatamasa sa mundong ito ay temporary lamang. Subalit ang ebanghelyo, subalit ang mga spiritual na bagay, yun po ay eternal. Yun po ay eternal. Do you cares? And those who care are quick to share the gospel. Kung tayo po talaga ay nagkikare, tayo po pag sinabi, sige, soul winning time, hindi po dapat tayo, sandali lang po. No? Kundi sige po, sama po ako. No? We are quick to share the gospel. Those who care, pray, and witness to bring sinners to Christ. No? Hindi naman po ito dadalhin natin para sa ating sarili. Para lang kayo dumami. Hindi. Kundi dadalhin nyo kay Kristo dahil kailangan nila si Kristo. Dahil kung hindi nila kailangan si Kristo, no, mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Diba? Sa isang tao, kagaya ng aking kapatid, siya po ay stage 4 cancer sa kanyang breast. But nag-undergo na po siya ng chemotherapy. And dahil po, nagkikare ako sa kanya, ay minsan tinatanong ko siya sa kanya pong spiritual life, sa kanya pong kaligtasan, at sigurado naman siya. No? Subalit ako'y nagpipray sa Panginoon na bago man lang kung ano man ang kalooban niya, kung siya'y papagalingin, purihin ng Panginoon, kung hindi, sana'y maabot niya
ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, mabahaginan niya ng Ebanghelyo. No? Ang sabi ng inyo pong caption, arise, go forth and conquer. Bakit hindi kaya tayo makatayo? Hindi tayo makapag-response na, whom shall I send? Bakit hindi tayo makapagsabi, here am I, Lord, send me? Bakit? Dahil ba wala tayong malasakit? Dahil ba wala tayong pagmamahal sa mga kaluluwa? Lalo-lalo sa ating mga mahal sa buhay. Naibibigay nga natin yung kanilang pangailangan, yung kanilang edukasyon. Pero yung kanilang kaluluwa, yung kanilang spiritual condition nila, atin bang inaalam? Mas higit ba tayo nagkikare sa kanila pong physical and material needs kaysa sa mga spiritual needs? Sabi na, hayaan mo na yun kasi nakakapakinig naman sila nandito naman sila sa church, nakakapakinig naman sila ng salita ng Panginoon. Hindi po, responsibilidad po natin yon. Bilang mga magulang, bilang mga mananampalataya, it is your full responsibility to share the Word of God, tingnan, suriin, siguraduhin na sila ay nakakilala sa Panginoon. We don't want to arise and conquer our loved ones and people here in Manila because we don't really care. Tama po ba? No? And not only we don't really care, but we don't have compassion on them. Mga mananampalataya, ang Diyos, ang Panginoon, ang Espiritu ay nagmamalasakit sa atin. Bakit hindi po tayo nagmamalasakit sa kanila? Nakita natin sa Luke 16 na sigurado po ang kapahamakan sa impyerno. Alam natin. Pero ito ba'y hanggang alam lang ba natin? Or hindi po tayo gagawa para sila ay hindi matungo roon? No? Tandaan nyo, ang pagsisisi ay parating nasa unahan. Hindi, nasa hulihan. Na wala na pong magagawa. Mas maganda na ginawa na natin. At kung ginawa natin ang ating pinaka-the best para sa Panginoon, hindi na tayo accountable. Dahil ginawa na natin, binahagi na natin, sila'y tutungo sa impyerno dahil kanilang tinanggihan, kanilang nireject ang dakilang kaligtasan na ibinigay natin o ng Panginoon sa kanila. Sa mga minamahal, tayo po'y magmalasakit. Dahil kailangan nila ang ating pagmamalasakit. Tayo'y mahabag dahil kailangan nila ang ating habag. Tayo'y magmahal dahil kailangan nila ang ating pagmamahal. No? Dahil ito lamang ang paraan para kanilang mapakinggan ang Ebanghelyo at sila ay makilala sa Panginoon. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Panginoong Sus. Kaya nga ang Panginoon ay nabayubay sa krus para sa iyo. No? Ngayon kung mahal mo siya, kikilalanin mo siya, tatanggapin mo siya, yayakapin mo siya, na siya lamang ang tanging paraan para ikaw ay hindi mapahamak at ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ang relihiyon, hindi ang tradisyon, hindi ang pagsunod sa kautusan o sa salita ng Diyos. Hindi ang mabuti nating gawa dahil sabi ng Isaiah, no, ang ating mabuting gawa ay parang
maruming basahan sa harapan ng Diyos. At kung tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga buting gawa, bakit pa ang Panginoon nagbigay ng kanyang buhay, nagpakababa at nagbigay ng kanyang buhay para tayo ay bayaran sa krus? Pero ang katotohanan, kaibigan, hindi tayo maliligtas anuman ang ating pagsasakripisyo. Tanging si Kristo lamang. And alam natin yon mga mananampalataya. But I hope and pray na sa henerasyong ito, hanggang sa mga henerasyon pa bago dumating ang Panginoon, ay tunay na magmamayani or mag-flourish ang pagmamalasakit at ang pagmamahal ng mga taga-GLBC sa mga kaluluwa na mapapahamak. Nalain po tayo. Ama naming nasa langit, salamat po, O Diyos, sa katotohanan na kayo po ay nagmahal ng malasakit sa amin. Salamat na hindi niyo po ipinagkait ang iyong pong anak, pagkos ito'y ibinigay mo upang kami ay hindi mapahamak at kami ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Ama, salamat sa katotohanan ito at naway tunay na ito'y hindi lamang napakinggan at nalaman at nakita ng iyong pong mga anak, kundi nawa kami nga ay tunay na magsabi, Panginoon, narito po kami, suguin niyo po kami. Dahil kami ay nagmamalasakit, kami ay nag-care, kami ay nagmamahal, at nahahabag sa mga kaluluwa na nagmamarcha patungo sa impyerno. Kayo pong patuloy, O Diyos, na kumilos sa iyo pong mga anak, at patuloy na magdala sa kanila tungo sa pag-akay pa ng mga kaluluwa, upang ito'y maagaw sa kamay ng kaaway at ng impyerno. Ito, O Diyos, ay aming pong samo at panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Aawit lang tayo ng closing hymn, isang sa 426, Rescue the Perishing, isang stanza po. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep o'er the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus save.